Pisces, Sun, Moon, Rising. So, let's see the energy update sa inyo, July 16 to 31, 2026. So, this is a general reading. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. Another reminder, I will not message you or follow you para mag-offer ng services. So, mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers. Kung gusto niyo ng private reading, just go to my website, mysticqueenph.com, or you can book directly sa aking calendar, link on the description or comment section. Okay. Pisces, what's up? What's the energy? Second half ng July. Second half. July 16 to 31 for Pisces. Oh, there's shift. Change. Pagbabago. Oh, yun. Narinig niyo ba yung butik eh? Nasaan ba yung butik na yun? Oo. So, may pagbabago sa setup ninyo, sa situation ninyo. 5 is about breaking free. Kung ano yung nakasanayan, magbabago. Okay? There's gonna be shift in your career, shift in your plans. Oh, playfulness. I think mas magiging kumbaga expansive in a way na mas gusto mong sumubok ng mga bagong bagay sa buhay mo, things that you haven't tried before. I also see na mas marami kang i-enjoy ng mga bagay sa buhay mo, can be relationship, your interests, your libangan, mga hobbies mo. Let's see your overall energy. Whoa, okay, the devil. Okay, the devil is about learning your unhealthy habits. Okay? So, pwede ito yung shift para sa inyo na you are releasing or removing anything that is not good para sa'yo. You may be cutting off a connection na that is not aligned to where you want to go. Kumbaga, hindi na yan aligned sa goals mo. The devil is also about knowing what is, kumbaga, alam mo kung ano yung tama lang para sa'yo. Kasi yung this is also the card of overindulgence, no? Yung tipong anything sobra, kahit ano basta sobra hindi na nakakabuti. And I think you're going to cut off those anything sobra sa buhay mo na hindi siya nakakabuti. Pwede mga unhealthy habits, no? Mga bisyo, ganon, or pag-alis sa isang toxic situation, toxic relationship, toxic environment. Now, your challenge is the 8 of Cups. So, ayun. Diba? Ang challenge sa'yo is kung paano ka aalis dyan. Kasi you know that somehow it is fulfilling sa'yo. Pero, it doesn't mean na nakakabuti sa'yo. Diba? So, yun yung challenge sa'yo kung paano mo talaga tatalikuran yung mga bagay na hindi na align sa growth mo at sa kabutihan mo. Now, your opportunity, the moon, this is your instinct, your intuition, also your emotions. I think you have the opportunity now na mas maging aware sa emotions mo. And kapag aware ka sa emotions mo, mas magiging madali para sa'yo na makita kung ano yung mga bagay na ginagawa mo dahil emotional ka lang. At kung ano yung mga bagay na ginagawa mo or hindi mo ginagawa kasi emotional ka. Example, yung paggastos ng pera. Minsan mapapansin mo yan, mas madalas kang mag-shopping or gumastos ng pera kapag depressed ka. Kasi sometimes, doon ka nakakakuha ng yung high energy na ikaw ay excited. Dahil meron kang mga bagong bibilhin, may mga bagong gamit ka. But actually, hindi mo naman kailangan, diba?
So it's just affecting your finances in a negative way. Na pwedeng sa una lang siya, 'di ba? Sa una lang siya exciting, pero pag nawala na yung hype no'n, eh, back to the same thing ka ulit. So I think you have the opportunity now to be more aware of your emotions, na yan ay lumilipas, o nag-agree na naman yung butike, na yan ay lilipas, at eventually, mas magkakaroon ka ng control over your emotions. Now, your blessing is the Tower. Something is changing, like, unexpectedly. Na? As a blessing, this is a blessing in disguise for you. Pwedeng merong mawawalang bagay, sitwasyon sa buhay mo, tao sa buhay mo, na hindi na aligned sa kabutihan ng future mo. So, it's time to let that go. Ito yung tipong parang wala ka ng choice. For example, ayaw mo naman talaga ng trabaho mo ngayon. Kaya lang, naisip mo na, andun yung security sa akin. Hindi na lang ako magre-resign kahit toxic. Tapos, bigla nagsara yung company. 'Di ba? So, kumbaga, align siya sa makakabuti sa'yo, but it is a blessing in disguise at first. Kasi, syempre, nawalan ka ng trabaho. But eventually, you will realize na, ayoko naman na talaga dun sa trabaho na yun. So magkakaroon ka ng pagkakataon na makapag-explore ng ibang opportunities, di ba? Your dreams need a practical plan, yes. Kung ano man yung pangarap mo, kailangan, hindi lang siya iniisip ng iniisip at manifest na manifest. Kailangan you are also taking action. Reflect on your priorities. This really makes sense, like what I mentioned sa inyo kanina when it comes to managing your emotions. Na hindi porket meron kang pambili, bibilihin mo na kahit di mo kailangan, 'di ba? Ano ba yung priorities mo sa buhay? Then you have to focus on what you really want to achieve. Okay, let's see what else Spice says. See, you have the second house of your money and you have Saturn in Taurus. Diba? Saturn is about limitation. This is about lesson. So, I think meron kang lesson na matututunan regarding your money, your finances, na eventually, you will realize na itong mga natutunan mo na to, itong mga limitations na to, yan yung magbibigay sa'yo ng matibay na pundasyon pagdating sa pag-handle ng iyong resources and finances. Kasi merong isa rito, so ito yung pagtigil, no? Ito yung stasis, ito yung stillness, frozen. So, pwedeng magiging maingat ka sa paggastos mo. And I also see na that's going to be part of your self-care, self-love, pag-aalaga sa sarili mo, knowing na alam mo na kung ano yung unhealthy for you. And you know what? You will receive more blessings because of these mga self-discipline na gagawin mo sa sarili mo. You will be rewarded by the universe. Okay? So that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.